Isinusulong ngayon ng isang grupo sa Kongreso ang pagsasama ng gender education sa elementarya at high school. Yan daw ay para mabawasan ang mga insidente umano ng diskriminasyon sa mga eskwelahan. Narito ang aking report. Mapapait at masasakit na alaala ang ipinabaon kay Eds ng kaniyang buhay nung high school. Ang kaniyang pagiging bading hindi lang daw naging ugat ng panunukso, kundi dahilan din ang pagiging mainit umano sa kanya ng ilang opisyal ng pinasukang private school. Siyempre, usually, itotaunt ka naman ng mga klase mo na bakla. May time din na nabigyan ako ng sanction dahil lang din sa paggamit ng pamaypay. So, ayun, medyo masakit sa damdamin. Hindi raw biro ang naging epekto ng ganitong pagtrato sa kanya sa itinuturing niyang pangalawang tahanan. Naapektuhan yung performance ko sa school. After nun, sobrang nag-fluctuate yung mga grades ko. After nun, sobrang ayoko nang pumasok sa school, parang nakakahiya talaga. Para raw sa mga tulad ni Eds kung bakit itinutulak ng Kabataan Party List ang panukalang batas para isama na sa curriculum ng basic at secondary education, pati na rin sa technical at vocational school, ang tamang pakikitungo sa mga LGBT o lesbians, gays, bisexuals at transgenders. Powerful institution ang mga eskwelahan. At sana itong ating mga institusyon na ito maging lunsaran din ng tolerance, human rights protection, at saka dapat walang gender discrimination. We want to prevent those kinds of unnecessary suffering. Ang lalamanin ng gender education curriculum depende pa raw sa mapag-uusapan ng DepEd, CHED, TESDA, Philippine Commission on Women at Commission on Human Rights. Sa ngayon, hindi pa natatalakay sa committee level ang panukala. Bukod dito, may hiwalay na resolusyon din ang Kabataan Party List para paimbestigahan ang mga insidente umano ng diskriminasyon sa mga LGBT sa ilang paaralan. Sabi naman ng DepEd, sa ngayon ay may umiiral na raw silang patakaran para protektahan lahat ng estudyante laban sa diskriminasyon, kabilang ang mga miyembro ng LGBT sa ilalim ng DepEd Order No. 40 o DepEd Child Protection Policy. Mula basic education hanggang higher education, kailangan incorporated yung mga ganong konsepto na nandun naman sa curriculum natin. We are quite sensitive about that. Pero aminado ang DepEd na may kulang pa rito. Ang kwan lang natin dito dapat i-highlight natin yung mechanism and structures, no, on how to report all of these abuses. Samantala, naka-display sa isa exhibit sa Maynila ang ilang sinaunang mapa ng Pilipinas. Kabilang sa makikita ang pinag-aagawang Bajo de Masinloc at Spratlys. Saksi si Dano Tingkungko. Ang mga sinaunang mapang ito susi raw sa ilang nalimot kundi man ay pinakatatagong bahagi ng ating kasaysayan. Sa mahigit 130 mapa na tampok sa 300 Years of Philippine Maps exhibit sa Metropolitan Museum of Manila, makikita raw ang noon pa'y teritoryo na ng Pilipinas. Pero sa mga mapang iginuhit at naimprenta mula 1598 at 1898, ang gawa ng Jesuit priest na si Pedro Murillo Velarde noong 1734 ang itinuturing daw na mother of all Philippine maps. It's very important because there are only about less than 10 maps like that in the whole world. And we should be very proud of it because the map was engraved by a Filipino whose name is Nicolas Bagay de la Cruz. Marami mang bersyon ng Murillo Velarde map. Pare-pareho namang makikita rito ang pinagtatalo ng Bajo de Masinloc na nooy tinatawag ding Cabezas de Negros. Naririto rin ang Spratlys na kilala noon bilang Bajos de Paragua. Maps are very important. Maps tell us who we are. Maps tell us where we want to go. Pinasinaya ng exhibit bilang bahagi ng pagdiriwang ng Philippine-Spanish Friendship Day. Bukod sa mga miyembro ng Diplomatic Corps at Filipino-Spanish Community, dumalo rin sa exhibit ang ilang antique map enthusiasts, gaya ni na Senador Edgardo Angara, Ilocos Sur Vice Governor D.V. Sabeliano at asawa niyang si Dina Bonnevie. Ang pinakamaganda dyan, because nga the evolution of cartography, of map making, is from generation to generation, almost century by century. Well, because I like art, so with all this, I look at this as an art. And I can relate to it because I'm preparing a book which will also show old maps, old photos. Well, I guess, first and foremost, the interest in art and culture. Ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi. Wala naman sa mga sinaunang mapa ng Pilipinas, dumako tayo sa panahon ng Dinastiya
Diyan naman po sa mga sinaunang hari sa Egypt. Tampok sa isang exhibit sa France ang mga replika ng labi at mga kayamanan sa panahon ng tinuguriang boy pharaoh na si Tutankhamun. Mula sa Paris, France, saksi si GMA News stringer Richard Villanueva. Ang mga ginuntoang kabaong noong panahon ng Egyptian pharaoh na si Tutankhamun ang naging simbolo ng pag-usbong ng ancient Egypt bilang isa sa mga sinaunang kabihasnan sa mundo. At sa pambihirang pagkakataon, makikita ang replika ng mga ito at ang libo-libo pang kayamanan ng kanilang panahon sa exhibit na pinamagatang Tutankhamun, His Tomb and His Treasures sa Paris, France. Sa mga pelikula, dokumentaryo, history books, marami ang nahihiwagaan sa kasaysayan ng ancient Egypt. At dito nga sa exhibition hall na ito, saksi tayo na buhay ang mga misteryong bumabalot sa mga katauhan ng mga parao. Ani mo'y nagbalik ka sa panahon ng mga pharaoh pag nakita mo ang mga sinaunang simbolong ito. Gaya ng life-size na tronong ito ng mga parao, pati ang mga sinakyan nilang mga chariot, mga bangkang minsan naglayag sa Nile River, at mga armas bandigma gaya ng kutsilyo, pana at sibat. Maging ang replika ng mga pampaganda ng mga kababaihan noon sa Egypt nakadisplay rin. Makikita rin ang ilang larawan na mismong mummy at skeletal film ng labi ni Tutankhamun, pati ang mga dambuhalang nitong ito. Isinalaysay rin sa exhibit ang pagkakadiscovery sa labi at mga kayamanan ni Tutankhamun noong 1922 ng English archaeologist na si Howard Carter. Gayun din ang kwento ng pag-usbong at pagbagsak ng kanyang kaharian, binansagang King Tut sa modernong panahon. Si Tutankhamun ay kilala bilang isang boy parao. Matapos umakyat sa trono sa edad na 8 hanggang 10 taong gulang, pinaniniwala ang walang 20 taong gulang si Tutankhamun nang siya'y mamatay. What's important for us is to tell the story of the discovery of the tomb. And you can't do that with the real pieces. People are generally very, very happy once they leave the exhibition. It's open to people of all ages. Mula sa Paris, France, ako si Dick Villanueva, ang inyong saksi. Kung nasa na balita, ikaw tanggigan ng katotohanan, magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Sa ngalan ni Vicky Morales, ako po si Mariz Umali. Ako naman Arnold Glavio, susunod ang Reporter's Notebook. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.